Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, pabasa muna po ng disclaimer bago tayo magpatuloy sa ating ah, pag-uusapan. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout. Unahin natin itong si Sir, ano name nito na Sir? Bonnie from FNAF. Ito ba si Drummer Tales? Ikaw ba yan, sir? Shoutout sa'yo. Sir Emir Crisostomo, hello. Sir Rezin Ruelan, shoutout. Joban Gamyaw, hello. Sir Jeffrey D. Guzman. Sir Keko Shilili. From work from home peeps daw. Sino pa ba? Si Sir Norman Marabilla, hello. Ma'am Eva Santos, Ma'am Lynn Tamori. Ranmes Channel from Doha, Qatar. Ma'am Mirna Ubaldo. Ang name niya si Ubaldo Abrena Mirna from Cabanatuan City. Vin Melgar, hello. Ito nabati ko na to si Sir Jan. Anyway, mga kababayan ko, proceed tayo dito sa main content natin, no. Ito ay Pinoy Conjuring daw, KMJS, no. Panoorin natin to, mga men. Mukhang interesting itong video na to eh. Bulacan. Maging dito sa Pilipinas, may mga bahay rin na di umano kanlungan ng mga hindi matahimik na espiritu. Mukhang matagal na to ah. Taong 1921 nung itinayo ang bahay na ito ng pamilya ng dating senador na si Francisco Soc Rodrigo sa Bulacan, Bulacan. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang Melencio Rodrigo at Melencia Concepcion. Pawang may-ari ng malalaking bukirin noon sa Bulacan. Ang kanilang panganay na si Josefina, isang doktor, habang ang bunso na si Soc, pinasok Ang Bulacan talaga, probinsya talaga, no? Ngayon, unti-unti nang nalulubog sa baha eh. ang politika. Ang katiwala ng bahay, si Marce. Nung araw, ang tatay ko, halos Di ba si Balbaliw yan? parang caretaker Mukha na nila. ni Sir Balbaliw eh. Oh. Enkargado. Siya namamala doon sa mga bukirin nila. Yan, naglinis-linis ako dito. Tapos hanggang nakamatay ni Soc Rodrigo, ni Dr. Ayuyaw. Nung pumunta kami sa Sempio Mansion, ganito din yung vibe, no. Doon mo makikita yung yung pagiging mayaman ng tao. So just imagine, yung bahay na yun, hindi yan kubo ha. Mga mga magagandang uri ng kahoy yan na binurdahan. Inukit talaga, katulad ng mga rocking chair na ganyan. Pati yung mga balustre, di ba? Talagang binuhusan siya ng art. So just imagine kung gaano kayaman yung magpapagawa ng mga ganyan. At some of it, katulad nung sa bahay na pula, meron ng bathtub. So just imagine, pre-Japanese yung ginawa yung bahay, may bathtub na. Ibig sabihin, big time ka talaga nun. Tapos sa probinsya ka pa. Sari-sari raw ang naging karanasan niya at ng kanyang pamilya sa di umano'y pagpaparamdam ng mga dating tumira rito. Yan yung may mga don, don at donya sa Bulacan. Hindi ko makalimutan na karanasan dito sa bahay na to.
Isang umaga, naglilinis ako dito. Doon sa kwarto ng malit ni, yung kwarto ni Soc Rodrigo, blue room kung tawagin namin. Pinapaalis ko yun. Yung paglingo kong ganito sa may hagdanan, nakakita ko si Soc Rodrigo papasok doon sa green room ng kapatid niya. Sabi ko, si Soc yun ah. Kinilabutan ako. Ito nga, kinikilabutan ako ngayon. Oh. Inakala raw Naabutan niya ba yung Soc? Ay, sa bagay, na ikwento niya kanina. Kasi una yung tatanong ko sana, paano mo nalamang, naitsurahan mo ba? Sa bagay na ikwento niya nga naman kanina, naabutan niya. ni Marce na guni-guni niya lang ito. Pero Ano? Inakala raw ni Marce na guni-guni niya lang ito. Pero napapadalas daw ang mga kababalaghan tuwing So meaning, medyo may acceptance ka na guni-guni mo lang yung nakita mo. Tapos ngayon, napapadalas na, papatak ang alas 6 ng gabi. Para lang tayong buhay na 6 ng umaga, papasok sa trabaho. Pag 6 ng gabi, uwi na tayo para magpahinga. Ganon din naman ang kaluluwa. Maging ang asawa ni Marce na si Pero pagka routine daw ang pagpaparamdam, more on imprints yan eh. Hindi yan intelligent hunting eh. Diba? Yun yung mga recorded events. Pag may pattern yung pagpaparamdam, kadalasan. Diba? Yun ang typical na hunting sa isang haunted house, yung imprints. Bibihira ang intelligent eh. Yung talagang nakakausap mo. Delia. Hindi rin daw nakaligtas sa mga kakatwang pangyayari. Mag-uundas noon. Kaya after nang galing kami ng sementeryo, nagpray ako, kinuha ko yung rosary, nagdadasal ako. Para ng salami. Ngayon na naramdaman ko baga na para may umaagaw sa sarili katawang ko. Napansin ko sa pagdadasal ko na Our Father, mabilis siya. Our Father, mga ganon, hindi mo na maintindihan yung salita. Nung konsultahin daw ni Delia ang isang albularyo, Kinausap Nako, pagka albulan. Excuse me. Pero pag albularyo kasi, alam mo, napapansin ko sa mga albularyo, wag sasama ang damdamin ng iba. Alam ko may nanonood sa akin na albularyo din eh. Pero sometimes pag albularyo kasi 90% or hindi lang 90%, 95% palaging kababalaghan ng ang diagnosis ng albularyo eh. Never yan magsasabi na hindi, baka pagod ka lang, 'di ba? Or baka namalikmata ka lang. Na nangyayari naman 'yon. Mga kababayan ko ha, yung halimbawa yung pamamalikmata or pagkakaroon ng hallucinations or kahit anong na-experience mo na naaayon sa science, nangyayari naman talaga. At kung iisipin nyo, mas malapit yun sa katotohanan. Pero kadalasan kasi, pagka nagkukonsulta na sa albularyo, palaging kababalaghan na rin ang diagnosis nila. Bibihira yung, baka naman hindi ka kumain. Or baka mamaya kasi nakatulog ka, panaginip mo lang yung nakita mo. Walang ganun eh. Palaging katulad nito, kumonsulta siya sa albularyo. nung konsultahin daw ni Delia ang isang albularyo, Kinausap niyo yung kaluluwang gustong pumasok sa katawa ko, sabi na, May isang kaluluwa. Humihingi ng katarungan. di pa niya tanggap na nawala siya, kaya ganun. maging ang kanilang Yung mga hindi tanggap na nawala, generic yun eh. 'Di ba? Halos lahat ng kaluluwa, yun lagi ang diagnosis. Laging hindi nila natatanggap yung pagkawala. Common yan. Yan ang tinatawag na Barnum Statement. When you say Barnum Statement, applicable sa lahat yung statement na sinasabi mo. For example, ganito, ikaw, bibigyan kita ng Barnum Statement. Ikaw na nanonood ka sa akin. Alam mo, nasisense ko sa'yo may pinagdadaanan ka eh.
nararamdaman ko minsan kinakapos ka sa pinansyal, 'di ba? Lahat naman tayo ganun eh. Kahit ako, ikaw, hindi ka ba kinakapos minsan sa pinansyal? Wala ka bang pinagdadaanan? Yun ang tinatawag na Barnum Statement. Pero pag ikaw, nakarinig ka ng Barnum Statement, feeling mo specific sa'yo yun. 'Di ba? Feeling mo specific sa'yo yun. Kasi, ang involved lang sa usapan, ikaw lang eh. Hindi mo na maiisip na, hindi, iba din naman, ganun din naman eh. 'Di ba? Ano pa ba yung mga Barnum Statement na alam mo may nagmamahal sa na na magulang mo. 'Di ba? Nasisense ko na mahal ka ng nanay mo. In reality, halos lahat naman ng tao ganun. Well, may mga magulang na hindi mahal ang anak sa di malamang dahilan, pero I'm so sure majority dyan ay mahal nila yung anak nila. Yun ang tinatawag na Barnum Statement, yung mga ganon. Katulad niyan, nung sinabi nung May isang kaluluwa. Humihingi ng katarungan. diba? Humihingi ng katarungan, Barnum Statement yon. Halos lahat naman ng kaluluwa, ganun ang istorya pag nagmumulto. Diba? Meron silang unfinished business yon. Humihingi ng katarungan. Kaya swak yon pag kaluluwa ang pinag-uusapan. Hindi matahimik, di ba? Kaya siya nagparamdam kasi hindi matahimik. Yun naman ang rason lagi. Generic yun eh. Pa niya tanggap na nawala siya, kaya ganun. Maging ang kanilang mga anak, hindi rin nakaligtas sa mga misteryosong pangyayari. Alam mo yung nagising ka ng wala naman dahilan. Umupo muna ako, parang nagmuni-muni. Kababalaghan na naman yun. Nagising ka ng walang dahilan. Di ba sa umaga, automatic nagigising naman tayo. Sinong nakakaranas? Lahat naman tayo nakaranas na magigising ng walang dahilan eh. Na ako, ba't ka ako nagising? Parang nagpapaantok na lang ulit ako. Ito na naman yung tinatawag ng confirmation bias naman. Papasok na naman tayo sa hinanapan niya ng reason eh. 'Di ba? Kailangan magkaroon ng meaning 'yon na nagising siya ng walang rason. So, kababalaghan na 'yon, 'di ba? Confirmation bias 'yon. Pinipilit magkaroon ng meaning yung pagkagising niya ng walang Bigla na lang may humawak sa paa ko na malamig. Tapos yun talaga sobrang natakot ako. So, ito lang yung unang part ng video. Walang investigation, no? Anyway, proceed tayo do sa main main video. Do sa isang video pa pala. Ito, yung sa Snapchat naman, matagal na ito yung application ng Snapchat. Panoorin natin to. Kasi parang may nadidetect daw na face sa Snapchat. Bahagi na nga ng ating buhay ngayon ang mayat maya nagpapa-picture, pang selfie man o groovy. Pero ingat lang sa inyong mga Snapchat. Sigurado ba kayo sa inyong makakasama? Nauso ba dito sa Pilipinas yan? Yung Snapchat? Out na ang simpleng selfie o groovy. Ang in ngayon, lalo na sa millennials, Snapchat! Sikat na cellphone application o app. Naalala ko to. Ito yung may mga aso-aso na yung magbumukha kang aso, yung may tenga, tapos minsan may dila pa, di ba? Favorite pastime ngayon ng mga tao, ang mag-face swap. Meron din itong feature kung saan basta na-detect ang iyong mukha. Nung nung hindi pa uso yung AI, puro Pwede yan. ka nang mamili ng iba't ibang filters. Pero di umano, ang Snapchat, hindi lang daw mukha ng tao ang nadedetect. Naglalabasa na kasi ang mga ulat kung saan ang ilang users, kusa raw lumalabas ang filter sa kanilang app kahit wala naman daw mukha. Hindi kasi ako,
sa pagkakaalam ko, yan kasing Snapchat ay naghahanap ng pattern yan eh. Basta may pattern yan, may inakala. Parang same concept yan ng, alam niyo yung sa GhostTube, yung SLS sa GhostTube. Yung may pattern yung ginagamit nila Kuya Red. Ano yan eh, naghahanap ng ano yan eh, ng pattern. Yung basta may maitsurahan yung camera. Ito kasi ang pangit pag software based yung ano yung application. Sabagay, lahat naman ng application software based, no. I mean yung sa pagdating sa paranormal kasi may sinusunod na program yan eh. Ang nakalagay sa program niyan, basta may makita kang pattern ng muka, lagyan mo ng filter. Kaya pag na-detect yung itsurang dalawang mata, ilong at bibig, magkakaroon ka ng filter. Parang yan yung hinahanap ng Snapchat. Now, dito sa blackboard na to kasi, katulad niyan ano, kung makikita mo yung blackboard kasi, Hindi may mga guhit-guhit kasi ito eh. Pwede kasing i-interpret, lalo na itong light na to, ano, pwede kasing i-interpret ng algorithm ng Snapchat na pattern ng mukha yan. Not actually na may multo or ano. daw mukha ng tao ang nadedetect. Naglalabasa na kasi ang mga ulat kung saan ang ilang users, kusa raw lumalabas ang filter sa kanilang app kahit wala naman daw mukha. Patunay rito ang na-Snapchat daw ng 15 anyos na si Romelyn. Nito lang nakaraang linggo, habang nanonood ng TV kasama ang kanyang mga kapatid at kaibigan, kahit pa nakabalandra na ang Ka-iPhone si kanilang mukha sa naturang app, hindi pa rin daw lumalabas ang mga camera filter. Nag-Snapchat kami. Trinay kong isali yung kapatid ko sa likod. Nung trinay kong ilibot yung cellphone ko, may nahagip siya na mukha. Dalawa, no? Day, duwa na sila, Day. Hindi, kita mo, may kinalaman yung ano eh. Ito kasi kung titingnan mo to, tong part na to, wait lang ha, tingnan natin kung saan, ito kasi nadidetect niya as mata tong dalawa eh. Tapos dito naman, may, katulad dito, ito yung madidetect niyang mata, itong itim na to, tsaka ito, tapos ito parang ilong, ito bibig. Tingnan mo, dyan lilitaw yan. Diba? Kasi nga, naghahanap ng pattern yung yung Snapchat nang pwede niya lagyan ng filter. Tapos, gagalaw yung ulo nito ni Kuya. Pag galaw ng ulo niya, di ba, lalabas yung dila ng aso pag gumalaw yung yung bibig. Ito naman, madidetect niya as bibig yung Day, ulo. duwa na sila, Day. Oh, gumalaw, di ba? Gumalaw yung ulo niya, lalabas yung dila. Ano lang yon sa pag-interpret nung Yung sa aso po kasi, kailangan bibig yung ibuka. o, di ba? Yun, bumuka yung bibig. Kailangan ibibig yung bumuka. Gumagalaw yung banda dito sa baba ng aso eh. Dahil gumalaw, Kasi kailangan bibig dahil gumalaw, lalabas yung dila. yung ibuka. Yun, bumuka yung bibig, tsaka lumabas yung dila. Kahit walang tao. Kuwento ng nanay ni Romelyn na si Hasmin. At mula doon, magkakaroon na ng istorya. Halos 58 taon na raw ang naturang bahay. At noon pa man daw, di umano, meron na ritong nagpaparamdam. Habang nagluluto ako, kumakanta ako sa doon sa lutuan. Tapos parang yata may nakatingin sa akin. Di lumabas ako. Sabi ko sa mga anak ko, "Oy, tinatakot niyo ako ha?" Sabi, "Ano ka? Tinatakot kasi dito lang kami nakapanood na nanonood lang ng TV." Yung sa kasambahay naman namin. In fairness, Dito na yung natakot ako doon sa nakatayo ha. Tignan nyo, ang galing ng pagkakagawa eh. Di ba, lalabas si nanay. sa akin. Nilabutan lumabas ako. ako. Sabi ko Tama ha. sa mga Wala doon ha. tinatakot niyo ako ha? Sabi, Pagbalik. ano ka? Tinatakot kasi dito lang kami nakapanood na nanonood lang ng TV. Sa kasambahay naman namin. Takot. Dito lang yung bahay nila sa unahan. Sabi niya, pumasok ba daw ako? Sabi ko, hindi naman ako pumasok dyan. Kasi sabang naglilinis ako dun sa sala at sa kusina,
bakit may nagbukas na ng gripo doon sa CR. Po, minsan, pag may naririnig ako na may ano sa taas, hindi ko na lang naman pinapansin. Yung mga Nanay, kahoy kasi yung ano nyo eh. Kahoy kasi yung sahig nyo eh. Yung lumang bahay namin sa Mindoro before, kahoy din yung sahig nun. May ganyan talaga. Actually, nakasanayan ko na eh. Nung una, natatakot-takot ako na tunog talaga siyang gumagalaw. Pero as time goes by, nakasanayan ko na. Para bang nauunawaan ko na, syempre, due to vibration do sa labas ng bahay dahil daanan yon or nag-expand yung kahoy. Kasi kahoy yun eh. 'Di ba? Ano ko na, nakasanayan ko na normal yan sa kahoy ang sahig. Pero sometimes syempre mag-iisip ka rin kung obvious na sobrang lakas na yung yabag. Dug 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 yung gumaganon talaga. Iba na yon, pero yung nararamdaman mo lang na parang may naglalakad or 'di ba? Parang feeling ko normal na sa bahay yun na kahoy ang sahig eh. lang, sabi ko sa sarili ko, ay naku, yun na namang mga kaibigan namin dyan. Oy, naglalaro-laro kayo dyan. Just imagine, nag-start lang yan sa Snapchat ha. Samantala, sinubukan ng aming team na muling mag-Snapchat sa lugar kung saan meron daw kababalaghan. Maya-maya lang. Ayun o. Yan. Yun nga, same spot. Kasi nga, may nakikitang pattern dun sa sa spot na yon kasi marami siyang object na Dito naman siya banda sa may Nung araw na yon, may bumisitang albularyo sa bahay ni na Romilin Yeah, pag albularyo, di ba? para suriin kung talaga bang may kakaiba sa kanilang bahay. Pagpunta ko rito kanina, mayroong mag-press aking katawan. Parang ginanon ka lang ng hangin, no? Hindi naman masyado kasi mababait eh. Kasi pag matatapang yung nandito, hindi tayo makakapasok. Pero hindi lang si Romilin ang nakaranas ng pinaniniwalaan nilang kababalaghan di mano sa Snapchat. Ang call center agent na si Micah, 3 beses daw na nakaranas ng kakaiba nung siya'y nag-Snapchat. Unang beses daw itong nangyari sa kanilang sala. Napansin ko, hindi nadidetect yung face ko. So, parang inalis ko yung camera sa face ko. Tapos may nadetect siya sa bandang likod ko. Bago matulog, muling kinuna ni Micah ang sarili Snapchat. gamit ang naturang app. Nangyari sa room naman. Doon ako natakot kasi around 3 siya. Di ba parang devil's hour daw. Hindi, kasi itong akala mong silhouette, di silhouette eh. Parang ghost image na to, ito yung magbibigay sa'yo ng tangos ng ilong eh. 'Di ba? Yan yung magbibigay sa'yo ng tangos ng ilong. Hindi ito dahil may muka dyan sa likod mo. Pag yan ay naipatong sa sa muka mo, magiging parang makeup mo yan eh. Nagkataon na siguro pixelated yung front camera mo or na may na-detect na ganyan. May pattern na naman na nakita. Doon ako natakot kasi around 3 siya. Sana may expert silang kausapin dito para ma-debunk to. Di ba parang devil's hour daw. Sa kanilang eskwelahan naman daw, nakunan ang pangatlong kababalaghan nung siya'y nagsa-Snapchat. At saka tingnan mo, pag dito wala. Kasi nga may nadidetect do sa part na yan na pattern. Sa pagkakataong ito, nag-imbita kami ng paranormal investigator sa bahay ni Micah. If it's the case na merong nagbumulto or merong multo dito na gusto magparamdam, unang napagpalang namin, kumbaga mag-register ng positive. And we've been here for some time, so already. So ever since we entered, kahit isang gadget, hindi pa siya nag-register ng positive. So we can safely say na what is happening inside your house, especially the pictures, is not paranormal. Habang nag-iimbestiga, muling may na-detect ang Snapchat. Kaya siya nagkakaroon nung mga images na gano'n. Kasi yung program na ginagamit mo, yung Snapchat, may algorithm
dun sa program na maghanap siya ng certain dimensions na pag nakita niya na, okay, parang may dalawa dito, tapos merong pa-curve dito, i-recognize niya agad As yun mukha. as a face, tapos dadagdagan niya para kumbaga mag-augment siya ng magsusuperimpose siya nung yung mga tenga, nung aso and everything. Pero it doesn't mean meron Na meron talagang multo doon. sa likod mo. Dinesign kasi yon para makadetect ng pattern Para malaman kung totoo nga ito o gawa-gawa lang, ipinasuri namin sa isang photo at video expert ang video ni na Romelyn at litrato ni Micah. It helped me deduce that this is not a ghost photo. It's not a paranormal photo. The app that was used here will try to detect a face. Kung mapapansin niyo, every time that it detects a face, it detects it based on the frames on the wall. It doesn't detect distance. Basta para sa kanya, mukhang mukha. Mukhang tao. Basta may Mukhang face ng tao. may mukhang dalawang mata. Tuturuan niya kagad. May dalawang mukhang mata, may mukhang ilong at bibig. Mukha na yun para sa kanya. Nagtanong din kami ng ilang app expert. Ang Snapchat naman, hindi naman siya ginawa para mag-detect ng multo. Ang na-experience ng mga users ay system glitches. Minsan kasi yung isang application nagkakaroon ng error kasi hindi natetest yung isang scenario bago i-upload. Pero nagkakaroon naman sila ng update para ma-fix yung bug na yon at saka mag-add na rin ng new features para sa application. Tingin ko lang po talaga glitch lang yun eh. Kasi may mga biglang tingin niya na glitch sa video ko na baka glitch na lang. Thankful ako na nalaman ko na technical pala siya, hindi siya hindi haunted yung Snapchat ko or what. Isang kabalintunaan na ang app na may simbolo ng walang mukhang multo nadadamay ngayon sa ilang kwento ng di umano'y kababalaghan. Sabi nila, hindi raw nagsisinungaling ang nakukuhanan ng kamera. Pero sa panahon ngayon, kung kailan ang kamera, ang dali-dali ng lagyan ng filters at kung ano-anong effects. Kailangan mong magdalawang isip sa iyong nakikita. Okay! So, natapos na naman ang gabi natin na may napag-usapan tayong mga bagay. 'Di ba? Saan nga kayo sa akin ng video na re-reakan? 'Di ba? Maganda yung galing sa inyo. Doon sa Bungo TV FB page. So, magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. Bye-bye!